Dahil may big time price rollback mula November 20, 2025 hanggang February 20, 2026. Walang budol yan, uy! Totoong totoo! Yan ang Lingap Mang Ipe. Lingap Mang Ipe. 30% price off sa kanilang selected cellphone items. May 12 winners pa ng Coke mismo sa kanilang instant random promo. May sweet o juice pa sa bawat 2,000 pesos na bili mo ng grocery. At ito ang pinakamasaya. Presyong mataas, ireklamo mo! May free Coke 1.5 liter ka pa. What? Libre Coke 1.5 liter? May free Coke 1.5 liter ka pa. Tama! Ang mangipe.com Sikatudo branch ay bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. O ate, uulitin ko ha, hanggang 8 p.m. Samantalang ang Mangipe Bubog naman ay mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. Pwede na po ang GCash, debit card, or credit card sa mangipe.com. Tandaan, big time prize rollback tuwing Martes, Huwebes at Sabado sa mangipe.com, Bodega ng Bayan Incorporated, ang dating Delmar Marketing. Visit our store for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number OCM-060 Series of 2025. More than 2 decades of providing music and entertainment. Music and entertainment. News and information. We will carry on. Will carry We on. will deliver. We will strive to always be better. This is your first Your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7. Radyo Natin FM. This is your radio. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Umeko Hour. Paghahatid ng impormasyon at kaganapan sa loob ng Occidental Mindoro Electric Cooperative. Umeko Hour. Paglilinaw sa mga napapanahong usapin. Umeko Hour. And good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon sa Radyo Live no, sa Facebook page ng Radyo Natin and syempre nasa Umeko IEC Facebook page. So ngayon ay Pebrero na naman no at mayroon tayong mga baong updates no about sa ating kooperatiba at mga aktibidad po natin. Bago ang lahat, magandang umaga po. Ako po si Mary Grace Dagdagan, Information Specialist ng Umeko at kasama po natin ngayon ang ating Operation and Maintenance Division Chief, si Engineer Dominic Mario Ferrero. Pati ka muna, sir. Good morning po sa mga nakikinig sa atin. Ayan, good morning po. Ayan, syempre kasama natin si Sir Joms ngayon para magbigay ng technical and power updates, no? Ayan, para talakayin natin ano na ba ang estado no ng ating distribution line about sa ating power supply no para ngayong taon. Ayan. And bago po ang lahat no, paalala lang po natin bago tayo magsimula ay disconnection na po ngayong week no. Nag-start na po para sa Sablayan and MAPSA area. So, nag-start na sila ngayong February 3. Ayan, ang Sablayan and Mamburao. And pinopost naman po nila yan sa Facebook page no ng Umeko Sablayan and Umeko MAPSA. Ang Samarica naman po ay mag-start next week no sa February 9. So, sa lahat po ng mga hindi pa nakapagbayad ng kanilang power bill, mayroon pa po kayo hanggang this week no kasi kapag disconnection po no ay putulan na po yan. So mas hassle po para sa atin no kung makikisabay tayo sa putulan sa ating pagbabayad ng kuryente. Ayan. So sa mga lagpas na po ng deadline date, sa opisina lang po kayo ng Umeko maaring magbayad ng kuryente. Hindi na po pwede online no kasi sa online ay hanggang deadline date lang. Kasi may surcharge na po no kapag lagpas na ng deadline date, kaya sa opisina na po ng Umeko maaring magbayad. So kahit saan naman po kayo dito sa Oxy no, within the franchise area ng Umeko, pwede po kayong magbayad kahit sa ang opisina. So kahit taga San Jose po kayo, tas nasa Mamburao po kayo ngayon, so pwede po kayong magbayad doon ng kuryente nyo kasi ang system po ng Umeko ay synchronized na no. Yun yung bagong billing and tellering system ng Umeko kung saan
kahit saang branches ng Umeco, pwede kayo magbayad ng inyong kuryente. Ayan, kahit taga saan kayo. Ayan, so, ayan po, wag niyo pong kalimutan, no? Check niyo po lagi yung statement of account ninyo o yung reading na natatanggap ninyo kasi sa ibaba po nito, nakalagay po doon ang deadline date. No? So, yan po yung kailangan nyo na magbayad within that day. And yung cut-off date, yan po ay araw na ng putulan. Ayan. So, punta muna tayo, Sir Joms, no, sa mga update natin, no, tungkol sa ating kuryente ngayon. Kasi ngayon, bagong taon na, no, syempre bagong ano rin tayo, bagong mga objectives, no, layunin natin ngayong taon. Syempre, para mas ma-improve pa, no, yung distribution line natin, no, mabawasan yung system loss natin. So, At interruption, ma'am. At interruption. Yan, Para mabawasan ang Oo, dyan pumapasok yung power reliability. Oh, yes, Ayan. So ngayon ay pag-uusapan natin yan kung ano-ano ang mga plano, no, ng technical ng Umeco patungkol dito, no, para mabawasan yung interruption natin, no, mga unscheduled, no, para ma-improve yung distribution natin, no, para kung sakaling wag naman sana may mga sakuna ay mapaghandaan natin, no, may prevention. Ayan. So tanungin natin si Sir Joms. So ano-ano po ba, Sir Joms, no, ang rason kung bakit tayo ay may system loss? Ayan. System loss kasi natin, ma'am. Necessary siya sa pag-deliver natin ng kuryente. Kasi meron tayong dalawang klase ng system loss. Yung Okay. technical and non-technical. Okay. Doon muna tayo sa technical. Ito kasi, ma'am, yung kailangan talaga natin, papailawan natin isang bahay. Siyempre, dadaan tayo sa wire. Yung wire mag-iinit, may vibration. So, yung energy na dapat diretso lang sa bahay, nadi-disperse dun sa wire. Yun yung tinatawag natin technical system loss, which is Okay. kaya naman natin i-compute at nakakompensate naman natin dun sa mga activities natin para doon. Okay. Tapos, meron din tayong tinatawag na Non-technical, non-technical system okay. loss. So, ito naman po, syempre nakapag-deliver na nga tayo ng energy. Mm-mm. Ito naman po yung mga pilferage, kunwari, may Ay, yung mga nagnanakaw. nakaw. Kasi Okay. hindi naman sa metro yun eh. Mm-mm. Yung mga linya nating may tawag dito, for clearing, yan, Okay. tumatama doon. Okay. Yung mga overload na transformer, so may system loss din yan. Kasi ang kinukompute lang natin pag technical, ideal na energization ng mga transformer, ng lines. Pag unbalance yung linya, kasi 3-phase tayo, yun ay makakonsider din natin na technical system loss, pero dapat makokorek yun. Kasi may Okay. system loss din yan. Pag low voltage, Sir Joms, system syempre, loss may din. system loss din Din tayo. yan. Kasi Okay. dapat maganda yung voltahe natin para proper na ma-deliver yung proper din ma-read yung energy na kukonsume ng ating mga member consumer. Okay. So, ano yung pasok ba yun sa technical or non-technical? Ang low voltage po kasi, ma'am, hindi natin na-anticipate. So, I think both technical siya kasi meron naman talagang system loss, and non-tech kasi hindi natin na-compute dun sa pan-technical. Kasama din pala dyan yung mga nakaw na kuryente. Yes, ma'am. And Sa system additionally, loss. if yung may reading na mali, or minsan kung hindi naman mali, nag-average. Okay. Oh, kasi minsan 'di ba inaccessible yung mga metro natin. Mm-mm. Kailangan ilabas. So, yun possible kasama rin po sa non-tech system loss. Okay. So, para alam ng ating mga Metro consumer, sila din no? pala. Yung system loss, di ba, Sir Joms, kasama yan sa pinaghahati-hatian nating bayaran. Yes po, ma'am. Oh. Actually po, yung binabayaran natin 12% lang yun. So, 12% if lang. mas mababa tayo doon, Oo. Mas hindi na okay. sagutin ng consumer yun. So, Okay. I think May- babalik siya sa sa consumer pag after computation. Para Okay. mababawas din sa kanila. Oo, kasi ang alam ko, may system loss cap tayo na Yes. binigay ang ERC hanggang Opo. 12% lang. 12%. Pag susobra ka doon, sasagutin na yun ng Sasagutin ni Umeco. co-op. So, Pero maximum 12% lang. tayo. maximum. So, yun yung ano natin, no? Kapag mataas, no? And yung 12% na yun, pinaghahati-hatian bayaran yun ng consumer. Lahat ng member consumer. Lahat Kahit ng member ikaw, ma'am, consumer. pag gumagamit ka ng kuryente, may kahati ka rin. Oo. So, anong mga dapat nating gawin, Sir Joms, para bumaba yung system loss natin? Siyempre, ma'am, pag nakakita tayo ng nagpipilperage, Nagnanakaw ng kuryente. i-report I-report, natin agad. oo. Tapos, syempre ma'am, pag nakakita tayo ng mga, dumadampaan na sa linya, mag-request tayo kay Umeco ng clearing. Okay, Para okay. mapapunta natin sa maintenance. Mm-mm. Kasi kung sila lang magki-clearing nun, baka delikado, ma'am. Mm-mm. Diba? So, Tama. pwede nating i-report din sa barangay para magkaroon tayo ng coordination with
yung barangay makipag-coordinate sa UMECO Oo. na magre-request po sila ng line clearing, which is pwede natin ipa-schedule. Okay. Kasi hindi kasi lahat na nakikita natin no. Yes po. Kasi syempre yung ibang lalo na malalayong lugar no. Maganda no pag nakita natin i-report sa barangay. Yes. Additionally, ma'am, pag yung mga metro natin Mm. sira, Oo. so dapat i-report din agad natin. Tama. Kasi Oo. ma'am, kada maling reading, dagdag Oo. po yun ng non-tech system loss natin. Okay. So mas maganda po yung actual na reading na Actual, oo. napupuntahan talaga ng mga meter readers natin. Oh, akala kasi minsan ng consumer kapag nag-stop yung metro nila, ay wala, 5 pesos lang yung reading ko, okay lang. So hindi niya alam pag nakita yon, no. I-report ng meter reader yun. Oo, i-report then yung mga hindi na singil sa kanya, sisingilin pa sa rin, kanya. oh. I-average diba? yun, ma'am. I So think mas malaki. 3 months. Yes po. Ay, mabigat pala Mas kasi mabigat kasi normally pag buwan-buwan tayo nagbabayad, naka-budget na sa'yo. Sabihin natin, 1,000, mag-plus minus ka lang dun. Or na tumaas ang konsumo, naging 1,1, 1,2. Pero 200, 300. Kung sabihin natin isang buwan, ang babayaran mo 3 buwan worth ng kuryente. So, Mabigat. around 3K, di ba? Oo, sa totoo Mas lang. mabigat yun. Kaya nga marami kasing consumer sa atin na nagchat-chat din sila, ma'am, ganito yung bill ko, bakit 5 pesos ganon. Baka may balik po to, parang nagugulat din sila. So maganda yun na nagre-report no Yun sa talaga yung mga Omeco. nagbabudget natin na consumer Oo. sa kuryente. At saka alam naman natin kung ilan yung konsumo natin sa isang buwan, 'di ba? Mm-hmm. Kung alam natin biglang nagbulusok o bumagsak bigla, no, i-report na natin kasi mahirap Yes, siya ma'am. pag isang bagsakan na bayaran mo, no? Ay kung 3 months 'yun, Opo. 'di ba? Akala mo nakatipid ka na doon sa 5 pesos, 'di ba? Normally sa mga ganyan, ma'am, nire-report din dapat pag may abnormality, biglang baba Oo. o biglang taas. Biglang taas ng tapos minomonitor siya within a month, ganon. Tapos papalitan. Pag biglang taas naman, ma'am, baka nagulat sila, wala naman silang dinagdag na appliance. Pwede naman po mag-report sa Omeco para po ma-calibrate namin kung tama pa ba. Minsan, kung hindi na tama, so, ipapalitan namin ng metro yun. Oo, kasi minsan Sir Joms, kapag mataas, syempre mag-ireklamo talaga natin. Opo. Minsan kasi, ang tendency kasi minsan pag mababa, ay okay lang, ganon. Syempre mababa nga naman. So bakit ko i-report? So hindi natin minsan ma-anticipate na may problema pala yung metro. So mas maganda na kapag napapansin natin na may pagbabago, i-report agad sa atin. No? I-report agad sa Omeco. Kasi kapag defective naman yung metro, stop meter, ganon, o kaya blurred na, libre namang papalitan ng Omeco. Di ba, Yes sir? po. Basta hindi lang nyo binasag. Basta nasira yung metro Oo. ng Oo. kusa siyang nasira. No? Kasi hindi natin hindi natin sigurado kung gaano katagal talaga ang buhay ng metro. So, pag nasira, mas maganda ni-report. Pero ma'am, normally, alam ko sa protocol ng mga meter reader, pag bigla siyang tumaas, o bigla siyang bumaba, nire-report din nila. Okay. Para matingnan po. May inspection na siya. Okay. Baka nagdagdag lang pala ng load, tuwari naglagay ng pump Oo. or ano. Pero yung mga sadya, no, yung binasag yung metro, ay hindi Ay, po papalitan kailangan ng co-op. yun. May bayad po yun, ma'am eh. May bayad talaga yun. So, maganda talagang tignan-tignan din natin yung metro natin paminsan-minsan. No, minsan nga may nag-report nga, wala lang ilaw yung metro, i-report na. Oo. Diba? Kasi balay mo kasi pa talagang Kasi may defective. na. Oo. Opo. So, hindi lang yan, no, yung pagnanakaw, lalo na yung pilferage. Yes, ma'am. Mabuti nga marami rin ang nagre-report, no? Kasi yung pag ni-report nyo po sa amin yung mga nagnanakaw ng kuryente, ay syempre mababawi natin yung mga ninakaw na kuryente sa atin. Kasi isa po tayo doon sa nagbabayad ng system loss, no? Yung ninakaw niya, pinaghahatian po nating lahat. So maganda po na kapag ganyan, i-report nyo po, wag matakot, I-report no? agad, Kasi ma'am. confidential naman. Oo, kasi kapag mas mababa po kasi ang system loss natin, mas mababa yung rates natin. Yes, 'Di ba? So mas mababa yung babayaran natin monthly. So maganda, no, kasi hindi lang tayo, no, katuwang natin yung mga MCO, no, sa pagpapababa ng system loss, no. Syempre. At ano pa ba, Sir Joms, yung mga activity natin na para anong tawag dito? Mapaganda natin or mapa-improve natin yung distribution line natin. Kasi minsan may malaking factor ata ng system loss sa linya. Yes. Sa linya Opo, ma'am. talaga galing. So, yung pang-technical natin na system loss, ang mga activities po natin dyan, ma'am, normally yung nagdadagdag tayo ng substation, which Okay. is, I think, napabid na namin last year yung sa Santa Cruz. Meron na magdadagdag ulit. Opo. Oo. Pero pinagpaplanuhan pa nga siya ngayon. Oo. Sana,
ma-energize siya ngayong taon. Oo. Opo, para, Bakit kayo magdadagdag doon, sir? Syempre ma'am, yung province natin lumalaki na talaga yung load kasi Okay. nagde-develop na tayo. Mm-mm. So along with the development, tumataas din talaga yung konsumo ng mga Okay. member consumers natin. Mm-mm. And naglagay tayo sa Santa Cruz, ideally doon, banda talaga. Kasi parang masisentro ulit siya. Okay. Hindi lang kasi ngayon, hindi lang ang load natin, specific area lang, hindi katulad nung dating panahon na sa bayan, doon lang talaga madami ang kumonsumo ng kuryente. Mm-mm. Ngayon ma'am, lugar-lugar na talaga ang Malaki na ng kaya load, no? magandang maglalagay talaga tayo dun. So ideally, sa future talaga ma'am, maganda lahat ng municipality sana may substation. May substation. O, maganda talaga yun, sir, no? Kasi, syempre, bawat municipality ngayon nag-i-improve, di ba? Yes. Ang daming, kahit nga Sa sa... dami ng establishment. Oo, sa akala daming, mong- Akala mo parang bukid lang sa Jones, pero may mga malalaking establishment, Yes, ma'am. di ba? May mga malalaking marami grocery tayong store. storage. Oo, may storage pa, no? Marami nag-storage ngayon. So, talagang tataas yung load natin. Maganda talaga, Sir Jones, no? Bawat, municipality. Pero balang araw. Pero yung pagtaas talaga ng load, ma'am, ito talaga yung sign na nagde-develop talaga ang Occidental Oo, Mindoro. ma'am. ibig sabihin marami ng infrastructure, 'di ba? Tumataas na ang natin, value, 'di ba? Siyempre, kailangan din natin ng maayos siyempre na system, no? Yes, ma'am. So, additionally, ma'am, meron tayo para makorek din natin yung load. Kasi, hindi lang naman yung municipality ang tumataas, pati mga bahay. Okay, pati So, bahay. pati residential. Kaya, nagkakaroon kami ng transformer load monitoring. So, kasi ang ideal, ma'am, sa transformer, 80% yung loading niya para yung system loss natin ma-minimize. Okay. 60 to 80% I think yung pinaka-ideal na loading ng transformer. Transformer, okay. So, after natin ma-monitor yon yung sa department, ay sa division po na nila Chief Patrick, bibigyan po tayo ng data which is magre-recommend po sila kung load split or uprate lang. So, kung Okay. load split kasi minsan, sabi natin sa katagalan ng panahon, doon tayo naglagay ng transformer. Kasi nandun yung load. Pero kung yung kabilang lugar, biglang nagkaroon ng, doon lumaki yung load, Load, layo, oo. pwedeng lagyan na natin ng transformer doon para Okay. naka-center pa rin po yung load niya, ma'am. Okay, para mabawasan yung natin, no, as Yes a system po, ma'am. loss. Yes, ayan, no. Kapag sabi nga nila isa doon sa part yung malayo ata yung yung 69 kV Yes, sa Pero ngayon meron naman na tayong substation Yes, dito. ma'am, may sarili tayong substation. Ano pa ba, Sir Joms? Ang mga Ano pa bang upgrading natin nagawa namin? Siyempre, ngayon? ma'am, nagkakaroon kami ng Sa monitoring poste. naman ng ng linya natin, yung 13 natin, ma'am, yung high voltage. Okay. So, pag unbalance kasi siya, ma'am, may katuwang na system loss din po yun. So, Okay. ang ginagawa po namin, minomonitor namin. So, ang ginagamit ngayon namin, recloser, medyo, yung data lang po nun ang ginagamit namin. Pero, pinag-uusapan namin ni Christian paano ma-streamline Okay. yung pag-monitor nito. So, after monitoring, di naman po kami nag-a-adjust, naglilipat kami ng transformer ng pase para po mabalance din yung Okay. yung ating mga primary load. Okay, para hindi maiwasan din ba yung low Yes po. voltage doon, sir? Ano pa, Sir Joms? May mga pa tayo? Yung sa natin, sa mga poste, Sir Joms? Sa mga poste, ma'am, about reliability naman po yun. So, may mga activity tayo para po dyan. So, nagko-correct tayo ng long spanning. Kasi, ma'am, normally, ang spanning natin sa 13 ay around 70 meters. So, sabi plus minus, 70 meters yung ideal. Kung mas mahaba kasi doon, ma'am, mas prone siya yung bigat niya po. Mas mahabang wire ang dinadala niya eh. So, may mga in-inspection yung section naman ni Sir Austin. Okay. So, shoutout kay Sir Austin at kay Kuya Anton. Lagi So, sila sila po yung nag-inspect. nag-inspection ng long spanning, which is, yun naman i-schedule namin kasi lalagyan namin ng poste sa gitna para hindi naman ganun kabigat yung load ng mga Okay. poste natin. Okay, maganda Tapos, additionally, ma'am, naglalagay din tayo ng mga storm guide. yun. Para naman po yan, pag malalakas ang hangin, hindi basta-basta matutumba yung mga poste natin. Okay. Ayos pa So, rin. inuutay-utay lang namin yung mga activities na yun. Kasi syempre, matagal na rin talaga si Umeco. Pang Oo. ilang years na tayo. I think magpi-52 na tayo sa Oo. March. So, may mga poste talaga na sinauna pa, ma'am, na kailangan mapalitan. Tibay pa nga yung iba, Opo, matibay pa po. Kasi Pero, matibay talaga, opo, no? yung iba po, pag nakikita na natin na bulok na yung ilalim or may butas na, pag kinatok mo, Wala halo nang na laman. yung tunog. Yes, ma'am. Oo. Pwedeng i-report din natin. Okay.
Kasi delikado ma-schedule na natin sa yun. pagpapalit. Opo. Tama, delikado na. So, yun, additional nga ma'am, yung mga rotten pole natin kasi hindi natin na mga pipilit yung poste kung hindi nyo na talaga kaya na maano eh. So, pati po yung mga bakal na poste, Oo. nakita natin na medyo kinalawang na, Kalawang. ganyan. Kasi hindi natin maiwasan, minsan ganun talaga kinakalawang yung poste. Or, minsan alangalin na, medyo baliko na. So, i-report lang yun ma'am para may schedule namin para sa pagpapalit po. Okay. Pero pag kayo schedule, talagang inuutay-utay nyo kasi syempre Sir Joms may mga naapektuhan Yes, pag ma'am. nagpapalit ng poste. As much as possible, ma'am, iniiwasan namin yung major power interruptions Oo. talaga eh. Kaya, kung sabihin natin meron magre-request, kumari nagkaroon po ng preventive maintenance yung Labangan substation Oo. or Magbay substation, sinasabay natin dito, ma'am, yung replacement, yung malalaking replacement, yung mga backbone line natin, yung pagpapalit ng assembly sa ano, or may other activities, sinasabay namin, ma'am, para hindi naman sayang yung power interruption. Oh, yun ang maganda, yung pagsabay-sabay na lahat. Pero ma'am, para makapaghanda, syempre pinapabatid natin. Oo. Kung as much as possible nga ngayon, okay nga ngayon Sir Joms kasi medyo maaga ngayon magpabatid, Yes. no. Yun din ang hinihiling din natin sa iba, no, kapag nagre-request po kayo ng power interruption, kung pwede mga 1 to 2 weeks before, no. Yes, ma'am. Kasi schedule pa natin, 'di ba? Kaya inspectionin pa ng lineman. Inspectionin mo pa muna, tapos Actually, ma'am, naka-schedule. pauna ko lang, baka magkaroon sa Sabado, pero Oo. i-inspectionin pa po kasi namin, kaya hindi pa definite. Okay, Yung okay. Alin yan, Sir Joms? I think sa Labangan po eh. Sa Labangan. Pero ano yan, Labangan area lang, kumbaga. Malalaman niya, ma'am. Malalaman pa. For Okay, okay. clarification na lang po. Okay, Baka okay. bukas natin ay pabatid. Okay, okay. So, abangan nyo po yung bukas sa Umeco IEC na Facebook page, ang mga pabatid po natin. Tapos, Sir Joms, no, may mga, kasi di ba may mga unscheduled power interruption tayo. Yes. So, kasama siya sa reliability, no, natin. Power reliability. Anong ginagawa nyong mga activity para maiwasan yun? Yes, ma'am. Depende po kasi yan sa power interruption. Mm. Minsan po kasi ang nagiging dalan yung planta. Katulad po nung sa feeder 2. Mm. Actually, ma'am, napag-usapan namin pag kasi ma'am, di ba meron tayong solar. Oo. So, pag nagkakaroon ng tinatawag na shading, yung dumadaan yung ulap, naninuhan yung ano, bumababa yung kanilang generation. Oo, tas So, nag-o-open. kailangan biglang bumababa yung available power natin. Kaya, nagte-temporary open tayo ng normally mo, natatamaan talaga. Sorry, feeder 2, taga doon kaya tayo. Oo, taga doon kami. Lagi po Lagi siya pinapatay. natatamaan. Minsan, Pag mga alas 9, alas 10, yan na yung may... I think po, minsan, ano sabi sa akin ni Sir Christian, umabot minsan ng 2 o 3 beses sa isang araw. Oo, kasi Kaya, nga, maulap, pag may Opo. maulap, ay Pag di, may maulap. bagsak ang load. Kasi di ba nagkaroon kayo ng meeting with Yes Transco? po. Anong napag-usapan nyo doon? so, about doon? pinag-usapan nga po namin yan. Tatry daw po ng OMCPC na maganda ng available load para sumalo doon. Ano Pero sila, may pinag-ano pa sasalo. lang po namin. I think ngayon hindi pa naman masyadong Oo. Hindi pa naman. Kasi lalo na pag mainit na, no? Yes. Mainit na nga ang panahon ngayon eh. Opo, painit Diba? na nga po ng painit. Magsa-summer na. So, parang yung load doon, paano yun? Sasaluin nila. Sinasalo Diba? po kasi yung load. So, pag nabigla, imbis na po na magkaroon tayo ng total power interruption, yung Oo. total trip, na tinatawag namin, ano na lang po kami ng isang feeder, which is pinakamabilis na ma-open feeder. 2. Feeder Ng- to ang pinaka. Kaso ang laki ng hawak nun. Yes, ma'am. Parang Actually, nasa 1 na ba? 1 Opo. megawatts? around 1 mega na po yun Oo, malaki yun eh. Kaya, Or 1 point something na po siya eh. kasi isa doon, baka makasira siya ng ano natin, system. Yes. Pwede, di ba? Actually, ano po kami, kasi katulad ng sinasabi ko, nagde-develop na tayo. May nagpatayo ng onion storage dyan sa around Magbay. Kasama po sa feeder to yun. Yun ang isa sa mga Yes. titignan natin. So, parang ang sa ano nun, sabi ni Sir Christian, may communication na daw with Yes. OMCPC, no? And Ang supplier. Transco po. And Transco, no? Para saluin, may sasalo kung saling dapat bagsak. meron. Kasi malaking load din eh. Yes, ma'am. 'Di ba? Malaki Tsaka, po talaga. ilan ang load nun? 5 ba ang solar? Solar sa ay 5 around megawatts. 5 megawatts. Ang laki nun. Tapos, may mga nakakonect doon na, sasalo.
Dapat Diba? meron pong sasalo. Ngayon parang hindi ganun maaraw siya, mainit, pero may madalas may cloud, Shading, may yes. cloud shading. So yan yung naging dahilan, no. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo para gawa ng paraan, no. Maganda nga nagkaroon ng meeting no nung nakaraan Yes po. with Transco, with OMCPC, with Napocor, tsaka with Omeco, no, para pag-usapan yung mga problema natin sa linya, 'di ba? Ayan. So ngayong taon, syempre pataas nga, sabi mo nga Sir Jones, no, pataas na yung ating tawag dito, demand, no. So may plano na tayo magdagdag pa ng mga substation para sa mga susunod na Yes. taon. Kaso kasi ang substation kasi 'di ba, medyo expensive siya. Yes, Mahal ang pagtayo. Kaya talagang yung plano medyo matagal. Medyo matagal talaga. Oo. ma'am. Actually, nag-ano nga tayo na yung lupa, minsan, dinodonate ng Oo. municipality. Ay, oo nga. Yung mga pinaglalagyan natin ng substation. Donate minsan ng Pero ano, no? yung Labangan, I think binili natin. Binili, sa Omeco yan. Sa Umeco po talaga. Oo. So, ano pa bang mga ano nyo ngayon? Yung substation ng Magbay, okay na ba siya? Yes ma'am, naging operational. Operational yung na siya. Magbay, I think, nung last week, Last naging week na operational siya. na po siya. So, Ngayon po, ang karga po ng Magbay substation is Labangan feeder and yung ating fill oil. Fill oil. Ay, malaki So na hanggang din. isla na po. Pero, oo. Nag-request po talaga sila na medyo lakihan ng load. Oo, kasi ilan ang load nila? Hanggang 10, di ba sila? Or 8 lang. Hanggang 8. Okay. Ang labang substation hanggang 10, 10 ano. Pwede natin yun. Basta po, balance siya. Kasi Oo. nung nag-testing po tayo niyan ng Labangan substation, I think nagkaroon tayo ng problema kasi sobrang laki ng isang feeder, ma'am. Hindi naman sabing unbalanced, pero ang laki talaga ng isang feeder niya. Kaya yung protection para doon, Oo. nag-trip. Kaya, Kaya ano, ngayon, may mga nakaabang kaming mga para malesen naman yung load ng isang isang feeder na yun. okay. Pwedeng ilipat doon sa kabilang Ilipat, feeder. okay. Kaya niya naman kaso lang nga ma'am, yung hanggang doon lang yung limit. Pero at least ngayon, sir, no, medyo na, may Magbay na tayo. Kung magkaroon ng sa Labangan, pwede yun ang sasalo. Yes ma'am, Sa pero ibang portion lang syempre. portion Nasa- lang. Kasi ang laki na talaga ng load natin. Oo nga, hindi na pwedeng isagad. Siguro yung 8 MBA, 8 ba, na kaya ng Magbay. Mga 7 lang siguro yun. I think Isagad mo. 6 yata or 7 ang na ngayon. Kaya niya. So ngayon, yung Labangan substation, malaking tulong siya kasi kumbaga ay mataas na ang load din ng Labangan hanggang dito sa Bayan Yes, ma'am. area, no. At least nabawasan na yung bigat ng Magbay substation. Sana po diba? ngayon wala lang mga low voltage. Oo, sana nga. no, Kasi yun sana. talagang nirereklamo ko dahil yung iba po nating portion ng yung nakabit natin sa feeder 1. Oo. R3, yung papuntang airport road. So medyo naglo-low voltage po kasi medyo malayo na. Okay. At malaki na rin po yung load talaga. Anong plano nyo doon, Sir Jones? Pag ganun, medyo malayo. Pag medyo malayo kasi kinonect na natin siya ngayon. Para hindi Okay na siya ngayon. low voltage. Opo. Saan mo siya kinonect? Dito na sa Dito po sa Labangan? tie line natin Tie sa line switch na. yard. Okay. So, actually mamaya magpapaikot ako ng pang-check ng voltahe kasi hindi pa masyadong busy, wala pang recon, wala naman masyadong complaints. Papaikot ako ng lineman para ma-monitor lang ma'am yung voltahe doon sa Masok mga pa yun, no? lugar na nilipat natin ulit sa Magbay. Oo. Kasi nakakapasira ng gamit yan pag low Yes, voltage. ma'am. At saka yung kuryente mo, medyo makatataas yung bill mo. Ayan. So, yun yung may madagdag ka pa ba, Sir Jones, sa mga updates natin, no? Yung mga, alam mo yung improvements natin this coming, this year. Kasi ma'am minsan nagsisingit din tayo ng para sa mga improvements po. So, minsan nagko-conduct tayo ng rehab ng mga Rehabilitation. linya. Oo. Kasi po ma'am, Octopus Collection. Sobrang dami nang So, minsan nag-extend tayo ng linya. Minsan nag-upgrade tayo ng wire. Yun ma'am ang mga activities May na mga ginagawa activities. natin. Para lang convenient din sa mga consumer Oo. natin. At saka tuloy-tuloy ngayon, Sir James, yung sitio electrification Yes, projects ma'am. natin. Oo. Yun yung mga libreng, one-stop shop ba? Yes, Kumbaga, libreng kabit na, libreng may mga tawag dito, saksakan pa yan, no? May mga bulb pa nakasama. Pero yan ay mga piling beneficiary lang. Installation. Oo. Opo. Yan po talaga yung parang pinaka-perf lang na malalayo. Malalayong kumbaga yung mga consumer na hindi pa nagkakailaw. So, minsan dyan, mga sityo yan, no, Sir Jones? Yes, Isang ma'am. sityo, gano'n. Yung mga sumusulpot na sityo, kung medyo established naman na siya, may mga bahay na
pwedeng pailawan. Oo. So, naglalagay tayo ng distribution line, nag-extend tayo para sa kanila. Mm. Then, may libre rin silang instalasyon sa Oo, mga bahay oo. nila. Mm-mm. After that, ma'am, nagko-conduct tayo ng mga one-stop shop para isang puntahan na lang ng mga lineman Oo. natin. Hindi na sila yung pupunta pa Pupunta dito. pa sa Umeco, Oo. o ano. Yun, kompleto na may seminar. Mm-mm. Pwede na rin sila magbayad doon. Doon na rin bayad. And at the same time, installahan na rin sila. Oo. Tapos pag alis nyo, may kuryente na sila. Diretso, may kuryente na. No? Yes po. Nakakatuwa din, no? Kahit papaano, marami tayong mga natutulungan, no? Actually, project din yan naman ng gobyerno, Yes, no? ma'am. Mandate po ng NEA na magkaroon tayo ng mga SEP projects. Oo. Parang ang energized, 100% energized na dapat, no? By 2028. So, talagang puspusan ngayon yung sitio electrification projects, no? And may mga pupunta nga rin sa office, so may nagme-message na kung pwede daw na yung sitio nila wala pa. So, ang ginagawa, pinagle-letter namin or may barangay, ano yan, Yes. no? Reso. Reso, barangay Tapos reso. may mga perma ng mga nais magpakabit ng Opo. kuryente. So, yun yung isa sa mga Kaso lang, ma'am, hindi agad-agad yun. hindi, oo. Sorry, pipila po natin Oo, pila yan, eh. talaga. Kasi ang dami. Ang dami po. Opo. Ang dami nag-apply sa atin. Siyempre, ang medyo tine-check mo doon yung number of beneficiaries. Yes. Kasi, And in-inspection din natin. yun, Oo. ma'am. Para masigurado natin na totoong Oo. may ano. oo, kasi Sir Joms, no, kapag, halimbawa, 5 bahay lang, no, sa isang sitio, ay medyo Hindi po qualified. hindi siya, kumbaga, nakaka-contribute din ata yan sa system loss natin. Yes, ma'am. Actually, ma'am, yung mga malalayong Mm-mm. may po talaga yun sa system loss. Pero, syempre, ang mandate natin, mapailawan lahat. Mm-mm. So, kahit malayo, Oo. dapat mapailawan po. Mapailawan talaga sila. O maganda nga yun, Sir Joms, no? Kasi kahit, alam mo yung layo na ng lugar na naabot mo dito sa Oxy, kung may linya pa rin ng kuryente. Yes. Ibig sabihin, oh my God, ang layo na nito, pero may kuryente pa rin sila, ano? Pero usually naman, no, yung mga consumer natin dyan, yung mga residential, yung mga maliliit lang na bahay, Maliliit no? lang, ma'am. Ay, Sa simula. oo, sa simula. Parang dalawang Ay, oo. saksakan, Kapag isang ilaw, Oo. nakapag-aral ng mga anak, Oo. O kaya, nagkaroon ng rep, oo, nag-rep na. May, nagkaroon ng tinamad na magbumba, nagkaroon ng pump. kumpleto na. O kaya may nakaani, Opo. tumama sa sibuyas. Nagpasimento ng mainit, nagpa-aircon. Ay, expect mo yan ngayon, Sir Opo. Jones, no? Kasi Ay, oo. taniman na, anihan na sa March. Siguro March ng sibuyas. Yes. Naku, marami na naman Dami mag-apply na ng kuryente, di ba? Kahit ako din naman, no? Kung wala Oo. pa akong kuryente, mag-apply na ako. Hirap kaya nang walang kuryente sa bahay, no? Ay, parang yan na, dyan na umiikot, no? Yung buhay natin, Yes, no? ma'am. Halos lahat ng gagawin natin talagang may kuryente. Ngayon, ma'am, pag nawalan ka ng kuryente, parang Oo, mahihirapan mabigat ka na. na. Oo. ako, ma'am, pag nawalan tayo ng kuryente sa bayan, busy lang ako, kaya hindi ko napapansin. Oo nga. Kaya kami yung nagpabatid. Siyempre, Oo, dapat papabatid monitor ka mo yung agad. mga gumagawa doon. Oo. Kaya hindi ko masyado napapansin. Pero pag nasa bahay lang ako, tapos biglang nag-trip, Oo. walang kuryente. Oo, alam mo yan. Opo. Mag-radyo agad tayo. Radyo agad. Kasi alam mo, kahit baby talaga grabe ang apektado talaga pag walang kuryente. Kaya syempre, continue tayo no sa pag-improve ng ating distribution line, no, pag At saka, ma'am, sana secure ng power supply natin, 'di ba? Magbayad din agad, mahirap din yung Oo, putulan. opo. Lalo na, ma'am, although may mandate tayong 24 hours yung Oo. connection. Na ma-reconnect. Siyempre, ma'am, di naman natin mapipilit yan kung Mm-mm. sabihin natin 3 yung team namin ang inassign namin. Tapos may emergency Tapos, pa. sobrang daming, kahit walang emergency, kung sobrang dami talaga, Ay, hindi oo. natin mapipilit Hirap, yun no? lang. Kahit 24 hours ka mag-reconnect. Yes po. Oo. Mas maganda, at saka abala po kasi na maputulan pa po kayo, pupunta pa kayo sa opisina, pipila kayo, ang dami-dami na namang tao, di Daming ba? tao, ma'am. Instead Maganda po, magbayad na agad. oo. Kasama naman yan sa budget natin monthly kasi basic necessity naman yan. Parang bigas, no? Talagang budget natin yan monthly. And maganda na online tayo magbayad. Yes po. Kasi GCash, magkano? Parang 10 pesos ang charge. Yes. No, pwede na po tayo magbayad sa ating bill sa GCash. Mayroon ang PNB, libre PNB, lang. libre. Libre ang walang charge, Saka diba? any time of the day, basta hindi ka paabot ng deadline. Mm-mm. Kahit
Ako minsan 10 p.m. Kahit 10 p.m. kahit gabi. Kahit Oo. madaling araw, pwede ka magbayad. Oo. Tapos ang deadline mo, halimbawa, bukas na. So, hanggang 12 a.m. lang Oo. yun. So, pwede ka pa magbayad hanggang Bayad ka. 11:59 p.m. Mm. O, kasi tanging tinatanong sa atin, ngayon po deadline ko, pwede pa ba ako magbayad? O naman, pwede po kayo magbayad hanggang deadline date ninyo. Huwag nyo lang paabutin ng 12 midnight. Yes. No, kasi hindi na papasok yun. And marami na, Sir Joms, meron, kasi nga nakipagkontrata ang Umeco sa Senpay. So, ang Senpay, ang nakikipag-usap na sa GCash, no? Meron na tayong Palawan Pay. Pwede po kayo magbayad sa app lang yun, no? Pwede rin sa mga mismong Palawan Pawn Shop, pwede rin magbayad, no? Meron pa tayong mga, Land Bank, no? Para sa mga nagtatrabaho, Land Bank at PNB. Sa government, yes. Oo. Ako sa PNB ako nagbabayad. Sa PNB din ako. Oo, di ba? Kasi walang church eh. Doon na kami. Kaya hindi na tayo makikisama or makikipila pa no sa ating mga MCO. So siguro nung balang araw no wala na masyado sa office, 'di ba? Yes. Halos lahat online na. Kasi alam nyo po yung percentage ng natin nasa 39% na. 39%, laki naman. 'Di ba? Lahat 39% po ng mga consumer nagbabayad na online. 'Di ba? Convenient Imagine, talaga kasi, ma'am. parang last year lang tayo nag-start, no? Ng I think- last year, mga ganon. Pero wala pa siyang PNB. I think nagsimula tayo around 2021 or 22. Yan yung mga Senpay. Senpay, Yan. Kasi oo. doon sa area ko noon, ma'am, nagsimula na kami magbawas ng collection. areas. Oo, tama. Kasi may online naman na. Oo. Although May check namin kung Palawan. may internet dun sa barangay. Oo. Bago pa po namin tanggalin. Mm, So, tama. ngayon, I think, na talaga, ang pinopromote na natin online. Oo. Ang convenient kasi, ma'am, sabihin, hindi ka na magdadahilan na, kasi nasa bakasyon ako kaya hindi ako nakabayad ng Kabayad. kuryente. Ma'am, sa Manila ako nagbayad ng Oo. last bill Di ba? ko. Yes, Kahit ma'am. saan ka, di ba? Mm. Ngayon dinagdagan pa, inayos pa yung system natin. Kasi dati, kapag taga San Jose ka, sa Umeco San Jose ka lang pwede Oh, yes. magbayad na opisina. Ngayon pwede ka na magbayad anywhere na branches natin, no? Kahit sa MAPSA o sa Blayan. So, ang haba ng reference. Oo. Pero, I-copy-paste. consumer portal, yan. Ah, yes. Gawa ng mga, natin yan, ng mga IT. Yes. So, oo. yan. Shoutout sa mga IT natin dyan. So, hello. sila yung gumawa ng consumer portal. Mm-mm. Copy-paste mo na lang doon, ma'am. Mamamonitor mo pa yung Yes, konsumo oo. mo ng kuryente. Opo, yun pwede yung halimbawa kasi nawala yung resibo ninyo o kaya sabi nyo, reading namin yan, ba't wala akong na-receive kasi baka naman Yes. nalipad o Nalipad nakuha o ng nabasa. iba yung Opo. resibo, no? So, pwede nyo po siyang i-enroll sa Umeco Consumer Portal. Portal, Pwede nila i-search sa Google yon Umeco Consumer Portal, lalabas na po yung link tapos, ayun, mag-register na po kayo. Ang kailangan lang ay yung picture ng resibo ninyo o kaya ng SOA ninyo. Pwede rin yung picture, Sir Joms, nung yung binayad mo sa GCash, yung Opo, yung reference. screenshot ng Screenshot, reference. pwede yun kasi may account number naman doon. Tapos, kailangan din ng email address. At may email address. Any type ng email, no? May Gmail kasi may Yahoo, no? May Microsoft. So, yan. Pwede nyong, po, yun ang gamitin ninyo sa pag-register. So, ngayon, mas pinapadali na natin yung buhay ng ating mga MCO, Yes, no? ma'am. Kasi nga, Kahit tayo, ma'am. digital world na kasi ngayon, no? Kahit tayo, ma'am, Iba daling-dali na. na ngayon eh. Kasi kaka-paste mo na lang. Medyo mahaba yung Yes. reference. Baka magkamali ka. Oo. Actually, Sir Joms, merong barcode yung sa resibo ng kuryente natin. So, pwede nyo po yun i-scan. May nada-download kasi na QR code scanner, Scanner, 'di ba, oo. sa Google Play Store at saka sa iOS, no, sa App Store. No, pwede nyo yun i-download tapos i-scan nyo lang yung barcode, lalabas na yung number. Tapos i-copy nyo na lang, tapos i-paste nyo na lang doon sa app kung saan kayo magbabayad, pwede sa GCash or pwede sa PNB. Oo, ayan. Maganda na, no? Consumer portal ngayon, maganda yon. Abangan nyo po yung Umeco Consumer Portal. Magiging available na siya soon sa phone. Application phone na siya. application na siya. Yes. So, di ba? Hindi tayo pakabog. Balang araw po magkakaroon na ng Umeco application. Kumbaga, nandun na yung consumer portal. Ay, No? advance na siya, ma'am. Yes. So, doon ka na magbabayad. Kumbaga, baka balang araw, no, diretso na siya. Pwede siyang magdiretso sa GCash mo. No, para diretso pay ka na. Kumbaga parang nagbabayad ka ng load mo, no, sa GoMo, tapos diretso ka na sa GCash. Tapos yun na, diretso payment ka na, pay now na Parang agad. lalagyan mo siya ng balance. Ganun, no? Parang ganun sa SSS, no, pag dire-diretso ka na magbayad hanggang sa
hanggang sa GCash app mo. Pero hopefully papunta na rin naman tayo doon. Ayan, kasi nag-request na rin yung IT natin para available siya sa iOS. Kasi yung portal sir na app magiging available pa lang siya sa Android. So para maging available siya sa iOS, kailangan naka-MacBook ka rin, no? May Apple may laptop ka. So na MacBook. So, Android ang ginagamit. Oo. So, ikaw yata iOS. Para siya Sir Joms, Para sa lahat. Para sa lahat. Hinintay talaga natin na magiging available siya para sa. Pero soon pa po 'yan. Ayan. Tapos ininggan niyo po talaga namin kayo na magbayad online. Yes. Talagang Kaso Sir Joms, may mga pagkakataon kasi na nagdo-double payment. For example, binayaran na pala anong ate mo, tapos binayaran mo pa yung Online. online, no. Nagkakaroon po talaga ng ganon. Nangyari sa akin. Nangyari ba sa'yo? Nabayaran mo na yung bill ng nanay mo, tapos binayaran pala ng kapatid mo. For example lang, no? Ang mangyayari doon, magiging advance payment siya. Yes. So, hindi nyo na po siya ma-refund. Magiging advance payment siya para sa susunod na buwan Yes. na reading. Ganun ang nangyari sa akin. Diba? Advance payment na lang. Kasi yung landlord ko, Oo. nagbayad na siya doon. Oo. Kaya ako, nagbayad din online. So, okay. naging advance payment ko siya. Oo. Na the following month, wala akong binayaran. The following month, bawas din. Kasi Oo. parang mataas ang konsumo namin. Oo. Doble yung nabayad. Oo, tama rin yan, sir. Minsan din, sir, may one time may binayaran akong account namin. Tapos may babayaran pala sa office. Update kasi yan within, I think, kinabukasan. Halimbawa, kayo ngayon nagbayad within bukas, kapag may pasok bukas. Saan siya mag-update? Update na siya. Minsan naka-paid na nga siya Kaya kapag, halimbawa, babayaran mo siya sa opisina, sasabihin ng teller sa'yo, bayad na. Kasi nga, nag-update na yung system. No? Pero minsan kasi talaga hindi maiwasan yung... Pagsabay kayo nagbayad. Oo, sabay kayo nagbayad online. I think nasa travel din ako nung nasa binayaran mo. Laguna ako. Tapos nagbayad ako. Nagbayad din pala yung landlord. Kasi sabi ko, alis nga ako. Oo. So at least Doble. at least may advance ka na. Opo. Hindi na siya Kung sakali na susobra yung advance payment mo, tapos yung reading nyo ay mas sobra doon, magbabayaran nyo na lang siya sa Omeco, yung sobra. Konti lang naman yun, ma'am, pag sobra. Pero pag sobra naman yung nabayaran mo online na as advance payment mo, pwede siyang i-credit ulit sa susunod na buwan. So wala na kayong babayaran. Automatic na yun na magpipaid. At maganda rin po, meron kayong consumer portal kasi kapag binayaran ng ate nyo, tapos naka-enroll yung account ninyo sa consumer portal, makikita mo kinabukasan kung paid na o hindi. So pag nakita mo unpaid pa, so pwede mo pang bayaran. No, makikita mo. Kasi mabilis din naman mag-update kapag nagpadala ang GCash, ang dito sa atin, ng tawag dito, ng list ng mga nagbayad, kasama GCash, Land Bank, PNB, diretso na rin siya sa portal, update na din siya. Magpipaid na din. So, maganda, di ba? So, unti-untiin lang natin, And if i-visit nyo din po yung Omeco website, yung www.omeco.com.ph. So, nandun din po nakalagay, nakita nyo nag-improve na rin, dahil sa ating IT, na improve na rin po ang ating website. So, hopefully sa susunod, mas marami pa po kayo makikita doon sa website natin. Actually, nandoon din yung tawag dito, mga CSP natin, mga back, mga documents po sa mga nais mag-join sa bidding. And abangan din natin yung CSP sa Marica, within this year po ay maglalabas na tayo para sa competitive selection process ng Samarica, kasi malapit na tayo mag-end. Yes. Ayan. Pag-usapan natin yan sa susunod na radio program. Kasama ko si Director Ramon Silverio. Siya yung director from Labangan. District 2 siya. District 2. Oo. Hindi pa siya nami-meet ng ating mga consumers. So, mamimit niya na po si Director. May kilala lang yata sa Next, kanya yung District 2 kasi doon bumoto diba? Nagkaroon tayo election last year. Oo. At saka kilala na natin ang mga consumer natin kasi nag-guest na sa atin si Director Romel, si Director Roy Estorninos, ayan. Si Director Ramon talaga next time ang target siya na talaga ang namin. susunod. Oo. Pero thank you, Sir Joms, nag-attend ka dito ngayon. Ano pa bang ating mga ipapabatid? Ayan. So, wala pa po tayong fix na
schedule ng reading, no? Kasi minsan akala nila wala pa yung reading nila kasi late. Nitong nagdaang reading po kasi nag-start siya ng 21st day of the month. No, minsan nag-start po siya ng 19th day of the month. So hindi pa po siya na-fix, no. Itatanong pa po natin yan sa billing, no, kung ano po yung kung kailan siya ma-fix. Pero for now, no, late na nag-start yung reading. Ayan. So, ipopost naman po namin ang schedule ng reading. Ano pa ba? Meron pa tayong anunsyo noon. Nagkaroon din ang Umeco ng contractor accreditation guidelines. So, para ito po sa lahat ng ito yung para sa lahat ng mga electrical contractor, no? So, kailangan nyo na pong magkuha ng accreditation sa Umeco. So, ito po yung mga contractor na ang tawag dito, na nais po na mag-construct, no, sa distribution lines ng Umeco o mag-installa ng mga electrical devices or accessories. So, kailangan nyo po magpa-accredit sa Umeco bago po kayo maka-join, no, sa mga natin ipapagawa, no, na bidding. And ang pinakamahalaga po dito sa contractor, no, sa guidelines ng mga gustong pa-accredit na contractor ay dapat ay mayroon po kayong PCAB license o yung Philippine Contractors Accreditation Board. So, yun ang pinakamahalaga. Binibigyan naman po ng within 6 months yung mga wala pang PCAB, no, na makapag-secure po nung lisensya na yon. Kasi layunin po ng Umeco na ma-monitor po, no, ang lahat ng contractors na gumagawa sa linya natin, no, linya ng Umeco, kasi make sure na safety, no, yung safety ng ating mga consumer, no, and para sa kumbaga mo-monitor kung nagko-comply ba sila, no, sa safety natin, no, public safety natin. Ayan. And extended na rin po ang moratorium para sa change name o kaya po yung mga nais ipalipat na yung name or papalitan yung name ng kuryente ninyo, no. Pwede ka nang mag-apply sa Umeco. 86 pesos lang po yan kasi usually ang papa-change name ay nasa 1 buwan na konsumo po natin. So medyo mahal. So dahil inaprubahan po ng board, no, na extend siya. So maaari pa po tayo mag-apply for change of name hanggang December 31, 2026. Ayan. So, yung mga nagpapa-change name, yung pong halimbawa nabili nyo po yung tawag dito, yung bahay, no? And then nais nyo pong ipapangalan na sa inyo yung kuryente. So, ayun po yun. Punta nyo na po agad sa opisina ng Umeco, no? Okay, i-message nyo po kami sa Umeco IEC para ibigay po namin lahat ng mga requirements na dapat niyo pong dalhin. And 86 pesos lang po to. So i-grab na po natin yung chance, no, kasi halimbawa, no, yung may mga pagkakataon po kasi na may mga consumer na wala na yung magulang, yung tapos sa tatay pa rin nakapangalan, tas wala na. So, pwede nyo na po yun ipalipat sa name, no, kung sinong anak yung na pagdesisyonan ninyo pong ipapangalan yung kuryente na yon. Kasi, kapag nagkaroon po kasi ng sanitation ng Umeco, pwede po kayo maputulan kasi makikita po doon na hindi na po existing yung consumer. Pwede po siyang putulan kapag sanitation. Ikuan mo na yan. 86 pesos lang. Kasi dati isang buwan isang buwang konsumo mo, yun ang bayad sa change name. Kasi yung guarantee deposit, babayaran mo siya. Ulit? Oo. Ngayon wala na. 86 pesos na lang. Wave na siya. Papalit na kami. Oo, papalit na. Sa lahat po, kung nabili nyo po yung bahay o nais nyo na po ipalipat yung kuryente, punta na po kayo sa Umeco, no, para sa change name, no, application ninyo. Ayan. Ang isa sa mga requirements po dyan ay kailangan may pre-membership seminar. So, ang seminar po laging tinatanong sa atin para din sa mga nais mag-apply ng kuryente. Ang seminar po ay every Friday from 8 a.m. And
unless holiday po, so wala tayong seminar. So pwede po kayong mag-seminar sa Sablayan, sa Mamburao, kahit taga San Jose po kayo. Tapos yung certificate po ikikip nyo, pwede nyo po yan dalhin dito sa San Jose kung dito po kayo mag-a-apply. So pwede nyo po yan gamitin anywhere no sa buong franchise ng Umeco. Ayan. So hindi ibig sabihin na dito lang po kayo nag-seminar ay dito nyo lang magagamit siya yung inyong seminar certificate. So magagamit nyo din po siya sa Sablayan and Mamburao. Halimbawa, nakabili ka na ng di ba? Bahay or lupa, nagpatayo ka ng bahay. So pwede po kayo magpakabit doon ng kuryente. Ayan. At gagamitin nyo po yung pre-membership seminar certificate. Ang validity lang po nito ay 1 year. Marami kasing nagtatanong dati. Meron na po akong ilan na po yung account ng kuryente ko pero matagal na pala yun na nag-seminar siya. So, ang validity po ng ating PMS ay 1 taon lang po. So, kapag expired na po yan, kailangan nyo po ulit mag-seminar. Ayan. So, every Friday po yan from 8 a.m. except po kapag holiday. Ayan. Ano pa bang ipapabati natin? Marami pong mga aktibidad ang Umeco ngayong papasok na bagong taon na tayo, 2026. Siyempre, malapit na rin ang ilang taon na Umeco? 52? 52 years ng Umeco sa March 25? 25. So, malapit na, no? Abangan natin po yung mga activity ng Umeco. Sana may paraffol. Wow, sana. Sa radyo. Dito sa radyo. Sana, no? Sige, tanungin natin sila. Baka may paano tayo dito, paraffol. Tapos may question, tapos sasagutin, no? Yes. Kung sino ang makasagot. Unang makasagot siya ang may Gcash. Sabi ganon. Ay, may matanong tayo. Ayan. Sana daw mabawasan ang brownout ng 9 p.m. hanggang 2 p.m. Sir Joms. Ayan. Yes, sana. Meron ba may sana rin po, no? Hindi naman siya palagi, no, Sir Joms, na magkakaroon ng mga Saang lugar kaya? hindi niya sinabi kasi hindi natin malaman kung anong lugar. So, usually naman kapag ganun, may mga unscheduled tayo, hindi naman tatagal siguro ng gano'n, Hindi no? naman siguro. Unless siguro may nasira talagang malaking like Pero pag transformer. ganun pinapabatid talaga natin. Papabatid yan for sure. So, usually siguro nagkakaroon ng trippings. Siguro ma'am yung mga nagre-request po ng So, mandate din talaga ni GM na parang hindi na sana maramdaman ng mga consumer natin. Oo. Kaya ang gusto niya, pag yung mga request ng contractor ganyan, maagang maaga. Yes. Para ma'am, pagising mo, hindi pa naman masyadong kailangan ng kuryente. Oo. So, pagagat ng 8 o 9, may power na dapat. Okay, tama. Yun nga yung ni GM ngayon. No? Mandate ni GM. Kasi dapat po, kapag nag-request tayo sa mga contractor yan, usually, no, nagre-request ng power interruption, dapat po at least 1 week before, magpa-receive na tayo sa Umeco. Kino-coordinate kasi namin ma'am kasi dapat maagang gawin para maaga rin matapos. Okay, tama iyon. Kasi minsan lang, buong linggo, gabi lang nakakauwi yung member consumer natin. Walang tao sa bahay. Ngayon, para makapag-relax naman sila Sabado, Linggo, or minsan naglalaba day yan. Kailangan nila ng kuryente sa paglalaba. So, dapat minimize talaga natin ang power interruption. Yung mga nagre-request, no? At saka parang sabi mo, Sir Joms, dapat umaga. Parang minsan nilalagay mas early sana, no? Yes, as ma'am, 5, kasi 6 a.m. Ang ibang nagre-request around 9 to 12. Kung pwede naman gawing 6 to Yes, ma'am. Mainit po yun. Yun yung labahan day mo pag weekend. Opo, magre-reklamo talaga yung mga consumer natin. Yun yung mo talaga. Kaya gusto natin ma-minimize siya. Kung madaling araw, minsan nga, di ba, pag malamig, nagpapatay-patay ng electric fan, nagpapatay-patay ng aircon, pag umaga. So, hindi nila ramdam. Maramdam nila, ilang, sabi natin, 2 oras lang, ganyan. Mami-minimize natin. Minimize. So, kasi pansin nyo po pag may mga request, no, madaling araw na siya. Yes. Kasi iniwasan na. Mainit na kasi pag 9. Yes, ma'am. Mainit 10, na yun. no? Tsaka kumikilos na yung mga tao nun. Kailangan talaga nilang kuryente. Kuryente, Kasi pag umaga, medyo malamig pa. Maganda pa yung gising mo. Malamig-lamig. Hindi mo kailangan electric fan at aircon. Tsaka kung maglalaba ka, babad muna. Wala pang kuryente. Kasi mamaya may kuryente na, di ba? Mamaya may kuryente na. Salang na lang. Tama yun, Sir Jom. So, sa lahat po ng mga nais magpa-receive po sa atin ng mga scheduled interruption, no, mas maganda
as early as 1 week before. And then, pag ina-announce natin yan, ang pinaka-max natin ay 3 days before, Sir Joms, di ba? Kasi may mga maapektuhang lugar dyan, no? Ayun ang iniiwasan natin. Actually, ginagawan nga rin minsan ng parahan ng technical, di ba? Kung mabawasan yung affected kung area. pwedeng i-isolate namin, ma'am. Matulad nung alanganin namin na bulok na poste. So, ni-request kasi nasa loob ng bakuran, ni-request na ilipat na din. Backbone line yun, ma'am. So, para ma-minimize namin, around 3 to 4 hours lang yata namin nagawa yun. Kaso kami namin walang power. I think last week namin nagawa yun. At least Relocation. yun na-minimize nyo na ngayon, no? Yung gano'n. Yes po. Hindi na siya yung isang actually, closer. kung kaya namin 2 hours lang namin gagawin. Kasi naguhukay na kami. Oo. Minsan, nakaready na yung assembly. Kung madali lang, nakaready na, iakit mo na lang. Actually nga, Sir Jones, may nagtatanong sa akin, kasi sa amin kasi sa IEC na kapag may schedule tayo, for example, na replacement of rotten pole, usually isang buong araw yan. Nag-start ng alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Nagataka sila, parang mga 11 a.m. na wala pa nagba-brown out. Kasi akala nila kapag diretso, na siya, diretso patay na. Kasi sabi ko minsan po kasi, hanggang kaya naman ng maintenance na Walang hindi patayan ng interruption. kuryente. Dire-diretso. Mi-minimize natin. Basta nasa safety yung ating lineman. Kasi napapansin ko din, Sir Joms, no, before kayo mag-replacement of rotten pole, parang mga days before, nagpapahukay na kayo. The day before nagpapahukay. The day before. Delikado din naman yun pag hinayaan lang namin. So, pag nakahukay na yun, ma'am, kinabukasan dapat malagyan agad. Lalagay na agad. Kaya minsan hindi agad nagpapatay ng kuryente, no, kasi nag-ayos pa nung poste. Saka mo ilalagay doon. Then saka ka magpapatay kapag magkakabit na ng linya. Actually, kung as much as possible, kumari, katulad doon, relocation. So, kung yung pagre-relocatean niya naman po, ma'am, hindi makaka-apekto doon sa linya. Kumari, ida-divert mo. Walang linya doon sa pagtatayuan niya. Hindi kami magpapatay. Kailangan lang talaga magpapatay. Pag kumari, dito yung poste, same maaabot yung linya, kaya nagpapatay kami doon. Kasi safety lang lineman natin. Safety lang lineman natin. Oo nga, tama din yun, Sir Joms. Ayan, so 12 na pala, Sir Joms. Tapos na natin yung oras. Naubos na Ayan, pala natin, ma'am. no, malapit na rin po ay ngayon busy na tayo, no, ngayong first quarter, no, kasi malapit na din po ang tawag dito AGMA, no, ng Umeco sa May na, 'di ba? Busyhan na kami. Busyhan na naman tayo ngayong first quarter. Ayan, so abangan niyo po and sana umattend din po kayo ng AGMA. Ayan, Yes. kahit malayo pa siya. Sa May pa siya. Ayan, abangan po natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa atin at nanood live, no. Salamat, Sir Joms, no, sa pagsama sa ating programa para ma-open up natin yung mga activities sa mga plano ng Umeco, no, para sa ating power supply, no, para sa ating mga member consumer owners. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Mary Grace Dagdagan. At ako po si Engineer Dominic Mario Ferrer. Ayan, maraming salamat po at magandang tanghali. Inyong nakapakinggan ang Umeco Hour. Tunghayang muli ang mga susunod nilang programa dito sa radyo natin. 101.7 Umeco Hour. Umeco Hour. Umeco Hour. For views and